Suniling takna sa kahaponon, malandong kita sa pulong sa Ginoo nga makita diya sa libro sa 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 12 hangtod sa 27. Ang pulong sa Ginoo nagaingon kay maingon nga ang lawas usa ka lawas, apan daghan og mga bahin, ug ang tanan nga mga bahin nini bisan daghan mao ra gihapon ang usa ka lawas, si Kristo usab mao niini. Kung imong tan-aw ng background niini mao nga passage, si San Pablo nagasulat niini ngadto sa taga Corinto nga mga gigasahan, no? Nakita ni San Pablo nga kini ang nahitabo dito sa sulod sa iglesia, sulod sa simbahan sa Corinto nga dunay mga gasa pero gigamit nila nga nahimo silang hambugiro. Tungod kay gi-compare na nila ang ilang kaugalingon ngadto sa uban nga diin they thought that they are superior than others, no? So si Pablo iya kining gi-correct, kini nga kinaiya pinaagi sa pagpakita nga ang matag magtotoo equal, matod pa niya important diha sa lawas ni Kristo, no? So mao kini ang konteksto niini nga passage nga atong tagaan og pagtagad karon, no? So magahisgot kita sa all in one body, no? As all in one body as stated in the 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27. Matod pa niya sa atong gibasa ganiha, ingon nga usa lang kita kalawas, no? Though we have different part, no? Ganiha nagsulti ko sa pako o sa sikitan, ikatulo na ni nakong wali, no? Nagsulti ko nako unsa kaha ang mahitabo sa lawas, no? Kung di walay bahin, no? Wala kay kamot, wala kay ulo, wala kay tiil, pero isa ka lawas, murag tinapa, di ba? No, mao na ako alang, no? So tanaw nimo murag tinapa, no? So unsa kay mahitabo magligid-ligid, no? Nagpahiyom sila ganiya, and that is the reality, no? And that is why mati ba niya, God admonishes us that we are one body in Christ, no? The same as illustrated in the physical body nga dunay nagkadaiyang bahin niining lawasa, no? So mga kaigsuonan, balikon nako ang atong tema nagaingon all in one body, no? Nagpasabot nga walay biya, walay labaw ug walay ubos, kitang tanan kabahin sa usa ka lawas, ang lawas ni Kristo nga mao ang iglesia, no? In other words, kung maghisgot kita og one body, all in, kitang tanan usara pero nagkadaiya ang function diha sa atong responsibilidad. Giingon nako ganiha, we are not contented to sitting down, but we have a great responsibility as called Christian or believers of the Lord Jesus Christ. We are mandated to do the task that God has given to us, no? We are mandated to share the gospel. And we have our gift, no? Doon na kita igasa, no? Diha sa pag-share. Doon na kita igasa sa pag-awit, no? It doesn't mean kung maayo ka mo awit, murag mas labaw ka kanila. Wala nagpasabot nga kung ikaw mang gihatagon, mas labaw ka kanila. Kundili all in, no? Kitang tanan, dunay gamit, dunay pwesto, dunay lugar diha sa lawas ni Ginoong Hesukristo. In other words, kitang tanan galamiton, no? Walay labaw, no? In fact, no, as we learn in wider, kitang tanan minister, no? Pastor is equiper. So, kitang tanan dili ka makaingon nga dili man ko pastor, I cannot able to share the gospel, no? But we are mandated as mandated in Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Matod pa niya, go ye therefore. Kinsa may gisultihan ni Jesus Christ ani? Ikaw lang ba? Ako lang ba? Mga workers lang ba? Kundili, kitang tanan who are called to be a Christian, who are called to believe the Lord Jesus Christ, we are part of the Great Commission that God has mandated to us to preach the gospel, to share the word of God. Ganihan nag-ingon ko, don't you know that even the high technology nowadays, for me, my personal reflection is dili na ni normal para nako. Dili yun normal. Sa kataas sa technology,
Imagine, pwede ra ka maminyo og robot. Kay nga naman, walay diferensya sa tao. No? Palukan nimo ang robot, walay diferensya. Ang diferensya lang, dili siya makadeliver og bata. Pero, giunhan ako, abot ka og surrogate ni. No? Oh, pero dili, very impossible. Tungod kay, machine ang pero, in terms, maistorya nimo siya, in terms of love making, kaya, no? Pero akong pangutana, is that normal, no? In our situation. The very normal in our situation is to keep part of the Great Commission. The normal is kitang tanan gimanduan nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Why? Because nakita nato, we are in the last days, no? Pero dili pa end of the world. Napatas last days, no? Look what had happened in our surroundings, no? Kung mutanaw ka sa Facebook, grabe kayo ang mupop up ang mga, okay, hapit na kibubalik ang Ginoo, pangandam na mo. Kaya nata mo singgit kung dunay mga circumstansya. Pero kung hayahay ang atong sitwasyon, wa gani ta nakasingit nga, uy, dawata si Ginoong Kristo. But this responsibility is tasked to us who believe the Lord Jesus Christ. The Great Commission is mandated to every one of us. Nga, ayaw tugutin taong mamatay ng imong amiga, imong amigo, dili ka makashare sa gospel. No? We need to take part of the Great Commission. We need to take the responsibility that God has put in our shoulder. The other day, nabisi ko rong si Manaha, o nabisi mi ni Pastora rong si Manaha, sa pag-attend sa mga patay, no? Kapila ko nagbalik-balik sa Ilumabis, kay bisan og ingat to si Pastor Tamay, pero amigo man mi, balik-balik ra ko dito, pakita og simpatiya, no? Dako na nga comfort nga makita ang imong presensya. Then, so happen usab na matay po lang igagaw ni Pastora, no? First cousin yun niya sa Masibulig, no? Dugay-dugay po to nag-antos. Then, pag abot dito, ako, naa dito na ay Katoliko, na ay Sabadista, na apoy mga alliance, no? Na ay mga, then, ako nangita lang yun, kami ni BJ, padaplin lang hindi lang duko-duko, sigig cellphone, nangita lang ko, asa kong dapita bangaga, makasulod. Busy na kayo, na may niabot, gagaw gyapon niya, Katoliko, no? Pero wala ko'y kuan sa Katoliko, Katoliko lang yung dinamis, pero wala ko'y, laing buting nun nga Katoliko siya, no? Niabot lang siya, naghihisgot pa siya, uy, yun siya, pizza 1 namatay sa October, kanya pizza 8 ang iyang birthday. So, kinahanglan birthday yan pa ni nato. Ingon siya, at least naapa siya. Kay, luoy man po, no? Naapa man siya. Ni-flare up, diri ko makasulod karon sa pag-share sa gospel. Ako, teka, unsay essence sa celebration sa birthday sa usa ka patay? Nay nagtubag siya, kuan manggod kanang gugma pahinomdom. Nako, kung atong i-define ang celebration sa birthday, we are celebrating a birthday because God given us the extension of life. Pagpasalamat nato, ang birthday celebration is pagpasalamat nato nga gilugwayan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Mauna ang essence sa celebration sa birthday. Why? Because wala man kita kahibalo kanus kita mutaliwan nining kalibutana. Ang pagpasalamat nato sa atong birthday, meaning nakaabot pa kay ni ana, gilugwayan pa sa Ginoo. Now, karon mangutana ko sa inyo unsa ang essence nga nag-celebrate ka og birthday niini nga patay na? Pila na ang iyang edad? Karon, nga patay naman siya. Siya kuan mangud pastor kanang dumdum pa ay kay dumdum. Good, no? Dumdum nato sa atong pagmahal, dunay kaugalingong celebration ang patay. Dunay 1 year, dunay 40 days, no? Di matamahot dag katarungan, no? Kana ayaw gihalo ang celebration sa patay sa buhi. Tungod kay kita mga buhi pa, mo celebrate kita sa birthday sa pagpasalamat sa Ginoo. Wala ni naaman pud tong kuan gud kaabag nga unsa ni kaabag siya nga kagawad pud sa Masibulig si De La Serna. De La Serna. So what I would like to drive out, we have all the chance to share the gospel, no?
Niining mga kapanahon na mamatay ang imong amigo, imong silingan, imong barkada, wala nimo na sharean sa gospel. Konsensya ba ya punta, no? And that is why matod pa niya, we are mandated, no, to share the gospel, being one body, being one BCFC, no? We are tasked the Great Commission to do the task, no, that God has given to us. Nagkadaiya ang atong gasa, no? Pero doon na kay mahimo alang sa paghimo sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo diha sa ato. Sa panahon karon, daghang mga Kristohanon ang muapil lang sa buluhaton sa Ginoo kung sayon, or muapil lang, mulihok lang kung komportable sila. But when it comes na sila sa mga sirkumstansya, lisod nimo paapilon o agdahon, ilabi na diha sa buluhaton sa pag-alagad. Very, very kuan lang kayo, no? Pero kung atong tanawon diri, ang Dios nagatawag, matod pa niya, gitawag og all-in, meaning buhian ang tanan nga pagduha-duha, buhian ang tanan nga pag-alang-alang, o ang pagduda, ihatag nato ang atong tibuok kaugalingon alang sa pag-alagad diha sa Ginoo. Dunay mga tao nga alanganin mo alagad. Walagad lang kung mura og dunay mga sayon nga paagi sa ilaha. Pero kung lisod, no, na ami kauban, di lang nako i-mention, panahon sa eleksyon, dunay mo patawag nga politiko, pag abot nako, kay ang patawag sa politiko wala una. Ya, ni advance ko og una kay ni adto pa ko diri sa pindaton. Then ni agi ko ni hapit. Ay, ikaw man di ay. Asa man ka? Siya nga naa man daw patawag. Unya pa man tong alauna, no? Pero panahon sa among consultation, adi gyud ka adto. Kay way gasolina ang motor. No? So makaingon ta nga kung sayon dali ra kayo mulihok, no, ang iyahang kaugalingon kay ngano man komportable lang siya. Pero when it comes to serve the Lord Jesus Christ diha sa sitwasyon nga dili maayo, dili niya mahimo. Ang Dios, balikon nako, gusto siya nga all in. Kitang tanan maghiusa diha sa buluhaton sa Ginoo, sa walay pagduha-duha. Okay. Magsugod na ko, no? Introduction pa man lang to. Musugod na ko. Okay. Unsa may buot ingnon nining all in diya sa bersikulo 12 ug 14. Ang buot ingnon matod pa niya, ang unang butang nga gusto nako ihatag sa atoa is ang pagkausa sa lawas ni Ginoong Jesucristo. We are one in the body of the Lord Jesus Christ. Ang iglesia, dili lang pundok nga gitawag sa mga tao o pundok sa mga tao, kini usa ka espirituhanong lawas nga gipadagan sa Espiritu Santo. Balikon nako, tungod kay ang mga tao pag ingon nila og simbahan ay pundok na, no? Pundok na sa Sabadista, pundok na sa Alliance, pundok na sa Katoliko, dili lang ordinaryo nga pundok ang gitawag simbahan, no? Iglesia gitawag. The true matod pa niya church is you and I, no? But we are in the church, one in the church building, no? But you as a church, we are one in the body of the Lord Jesus Christ. What is the purpose of the body of the Lord Jesus Christ? Is to carry out the Great Commission to win people for Christ. Mauna ang katuyuan, no? Nganong nahimo kang naluwas, nganong nahimo kang nakadawat kang Kristo, nganong nag-aalagad ka, tungod kay gusto sa Ginoo nga ikaw makadalapod og kalag diha sa tiilan sa Ginoo, no? Kung atong i-personalize, naa ka sa BCFC, tungod kay doon na kay tas nga makadalapod ka og usa ka tawo dinhi sa BCFC nga makadungog sa pulong sa Ginoo. And that is our purpose, no? Because we are one body. Dili lang si former Vice Mayor ang mo encourage, mo announce nga appeal mo sa BCFC, no?
Dili lang ang atong membership committee chair, no? Si Reverend Dabo. But we are all one. All in one body to do the task that God has given to us. Mao na ang purpose, no? Matod pa niya, sama sa atong lawas, nga adunay laing-laing bahin. Mata, kamot, tiil, dalunggan, matag membro, adunay kalabutan o katungdanan alang sa pag-promote diha sa buluhaton sa Ginoo. We have our great responsibility. What I said before, we are not privileged to sitting down, hearing the words of God. But mind you, we have our responsibility to share, to encourage somebody for the Lord Jesus Christ. Don't you know, dili man nato responsibilidad ang pag-convict sa ilaha. Dili. Ang ato lang yung responsibilidad, mao ang pagsulti. Wala yun na bayad, no? Mutuo siya sa dili, wala tay labot, anak. Trabaho na sa Holy Spirit ang mukundik ni anang tawhanan na. As long as gihimo nato ang atong task to share the gospel for them. In order also to promote diha sa buluhaton sa iglesia, ang matag ko sa kanato, do na tay task, no? And you need to discover your task. You need to discover your gift, no? In order to glorify God. Mao kini, matod niya ang pagkahiusa, dili nagpasabot nga pareho ta og trabaho, apan pareho ta og tumong alang sa paghimaya sa Dios. Balikon nako. Siguro maayo ka sa paghatag. Maayo ka sa pag-awit, maayo ka pa sa pag-lead, maayo ka sa pag-encourage, no? Dili managsama pero doon managsama ang gasa nga gihatag sa ato, pero dili managsama ang paggamit nato, pero pareho ang atong tumong aron mahimaya ang Dios diha sa matag buluhaton asa kita gibutang. As we apply this message, kung ang imong bahin mao ang pag-ampo, pagserbisyo, pagkanta, pagtabang o pagwali, buhata kini sa tibuok kasing-kasing, kay kung unsa ka nga bahin, kung ang usa ka bahin dili mulihok, maapektuhan yun ang tibuok lawas. Amen? Kung ipinpoint lang nato ang atong pangunaw na, if our mind pointing into one person to do the task, lisod. Kung magsalig lang ta pirmi kay boss, kay former vice mayor sa pag-encourage, dili ta maning kamot. Encourage ta because dili lamang mandated nga membro ta, but we are also mandated to encourage somebody, no? Kay kung dili lang jud ta muliw, dili lang ta mo agda, ato-ato lang ni, no? Wala. 20 ra jud ta pirmi, no? Dire. Pero kung maningkamot ta, mo encourage sa ilaha, maningkamot ta, musulti sa ilaha nga, oy maayo dito kay at least makadungog mo, no? At least po, ma-hospital mo, naapod mo yung madawat. At least mamatay mo, naapoy BCFC. Nausahay mo, claim ba yata BCFC ta member, pero wala tayo simba-simba pag naanay circumstansya, no? Wala man ta na mo iboy, no? But what I would like to drive out is we need to partake the Great Commission, the mandate that all believers, matid pa niya, do their parts to share the gospel. All believers, no? That is, when it comes to apply our message. Ikaduha, matod ba niya, ikaduhang butang nga makita nato diri sa mga passage, diri sa verse 15 to 26, matod pa niya, ang pagrespeto sa matag bahin, no? Respect to each other, nga dunay part, no? Diha, dili tungod kay lead lang siya og kuroses, mas kuyaw gid ka kay ikaw ang nagwalin, no? Dili. Ngano man tungod kay managsama. Matod pa niya, ang tiil dili makaingon tungod kay dili man ko kamot, dili ko kabahin sa lawas, no? All in. Kitang tanan magtinabangay. Ang mata dili makaingon nga dili ko kinahanglan sa dalunggan kay naa may dalunggan. Baliko na ako akong illustration, what if, no?
Kung wala tay bahin sa lawas, murag yung tagtinapa, no? Magligid-ligid, no? Dili man makahimo. Ang matag bahin gidesign sa Ginoo. Gidesign sa Dios nga adunay kaugalingong papel diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen. We are designed to have a part in the body of the Lord Jesus Christ. When we personalize this statement, matod pa niya, we have a part in BCFC. Doon na kita'y bahin tanan. No? Dili lang manugdungog lang ta. Dili lang hutanaw lang ta. Kundili muhimo ta base sa gasa nga gihatag sa Dios alang kanato. Ang punto nga gusto nako ipaabot niini, ang pagkonektado mao ang sekreto sa kalig-on sa usa ka simbahan. Meaning, when we interconnected to each one, mato pa niya, this church mahimong lig-on. Unsa man ang mga bagyo nga mo bungkag, dili madali kay ngano man ang matag membro sa lawas ni Kristo konektado, nagtinabangay. Balikon nako ang akong punto, ang pagkakonektado mao ang sekreto sa kalig-on sa simbahan, walay gitawag solo Christian, no? When we pointing out in our mind to one person to do the task, wala, no? Gitawag na siya og solo Christian, pero walay solo nga Christian. Ay, si pastor lang yun ni, no? Kabalo man siya na. Maayo na si pastor kay gieskwilahan na nila. Paampuon si pastor lang mo ampo. No. Every one of us, doon na kita'y bahin diya sa Great Commission to share, to pray, to give, and etc. Why? Because we are called a Christian, a representative of the Lord Jesus Christ, a follower of the Lord Jesus Christ. That is why, matod pa niya, we are all in one body. Usa ka pag-apply niini nga message alang sa atong pagpamalandong niini. Meaning, atong palanggaon ang atong kauban nga nagapamuhat diha sa buluhaton sa Ginoo. Prayer coordinator man siya, song leader man siya, membership committee man siya, we need to respect to each other in order to promote nga dunay lig-on nga baruganan, lig-on nga gitindugan ang usa ka lawas ni Kristo diin siya ang ulo, no? We need to accept the difference, no? Ato na lang suportahan ang uban imbis nga isumpaki nato, no? Ang iyahang butang nga mahimo alang sa buluhaton sa Ginoo. Pasidunggi ang Dios pinaagi sa atong bahin diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ikatulo og katapusan. Matod pa niya ang pagka-all-in sa mission sa Ginoo. In verse 27, nagaingon siya. In verse 27, matod pa niya ang pagka-all-in diha sa mission sa Ginoo. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kabahin niini, balikon nako. Ang pag-ingon nga all-in nagpasabot nga dunay 100% commitment. Dili half-hearted nga pag-alagad sa Ginoo. In other words, matod ba niya all-in is matod ba niya 100% commitment diha sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. And that is, matod pa niya, kung sa Tagalog pa, buong puso ang atong buluhaton dinhi sa BCFC. Buong buhay, buong lakas para sa kahimayaan sa Ginoo. We are not here to please everybody. Nanuman, ngadto lang ta diri aron mahimuot ang matag usa sa atoa. Matulog na lang ko, no? Kay humang ko gwali, kapoy, perting kapuya ambot. Mo existing mo og gwali pagkahuman,
mura kag gibunal-bunalan. No? Matulog na ako. But we are here because we want to please our Almighty God. We are here to glorify Him by way of praising, by way of listening, diha sa pulong sa Ginoo. And that is why, matod pa niya, atong himuon ni nga kinasing-kasing, tibuok kinabuhi nato, o tibuok kusog para sa Ginoo. Dili lang ni attendance lang ang atong pag-adto dinhi. Mind you, dili lang nang gipirma-pirmahan diha. Kanang atong gipirmahan diha, at least, naay malukit ni Ma'am Elma, oy, kaisa ra man ka sa isa ka bulan, dili ka mo qualify sa 2,000. Oy, pero dako na pud ng 2,000. Di ba, Ma'am Elma? Oh, yes. No. Dili lang na ang purpose, but we are here to give our wholehearted support for the ministry of God. No? Ako malipay ba ako? Bisag dili ako magwali. Mingawon ko di ko makaadto sa BCFC. Ana lang dunay mga dili nato unsa na nga mga panghitabo dili gyud ta kadto. Pero the desire gyapon katong nasakit ko, mawala ko. Bisag sige kog higda, hunaw-una na ko sugod na sila ron, no? Sugod na ilang praise and worship. Balik ko na ako, dili lang attendance kundi participation and devotion to the body of Christ. This is our participation and devotion. Sama sa usa ka team ang atong pagpangalagad. What I said before, dili kinahanglan i-point sa atong una nga ay siya ra ang superhero ani. Siya ra ang superstar. Kundi mo illustrate ko sama sa usa ka team. Team sa usa ka magdudula. Kitang tanan team. No? Dunay 5 ka buok nga akong kauban sa nga magdula. Naa si Ervin, naa si Reverend Dabo, naa si Pastor Kalibay, naa si former Vice Mayor. Ako, kami ang modula. Kamu diha, kamu ang cheerer. Kamu ang tigpalakpak. Ang usa sa inyo ha, coach, no? So, kung ana ang organize ang team, mudaog yun na. What if karon na atay team, pero ako lang ang inyong gipadula? No, ang uban, katong cheerer, wala lang gani na malakpak, no? Akong pangutana, mudaog ba ang team? Magmalampuson ba ang buluhaton kung ang usa ka tawo ray atong pasagdan para sa pagpa-improve sa buluhaton? We are on all in. One body to do the mission that God has given to us. As you exercise your gift, that is the mission nga imong ipadayon, imong himuon para madasig, ma-encourage ang uban diha sa imong kinabuhi. Sa katapusan, as we conclude this message, mga igsoon, kita usa ka lawas, usa ka espiritu ug usa ka mission. Busa ayaw tuguti nga ang imong bahin mapakyas. Buhion ang pagpanaghiusa, buhion ang kalig-on sa lawas ni Kristo. There are times diya sa atong kinabuhi nga nagakaluya kita diya sa atong participation. Nagakaluya kita diya sa atong devotion. But we need to be strong. Buhion nato ni para sa pagdaig ug paghimaya diha sa atong buhi nga Dios. All in for Christ, all in for the church, all in for the mission that God has given to us.